Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos, tayo ay nasa dulo na ng ating pag-aalay ng papuri at sakripisyo. Salamat sa Diyos, tayo ay napagkalooban ng biyayang higit nating kinakailangan upang tayo ay makatugon sa paanyaya at panawagan ng Diyos. Kaya sa mga nakakumpleto, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Sa mga nag-ribbon na mga nasa kanilang mga ulo, maraming ayun, may lalaban ba sa ribbon ni nanay? Oh, sige. Oy, mamaya may premyo yan ha. So sabi ko po sa Socom natin, picturean, papakita mamaya para pagkatapos ng misa, no, pupunta po kayo sa Jollibee, kumain kayo, magbayad kayo. Meron po yung premyo mamaya, punta kayo sa parish office. Kaya nagpapasalamat tayo na kumpleto natin, no? Sa mga nag-alay po ng kanilang mga Kris Kringle, salamat na bigyan ng pagkakataon makapagbahagi. Sa mga nagsuot ng kanilang mga iba't ibang kulay, nagtiyaga, no? At nagsikap na makasuot upang makiisa sa ating pagdiriwang. Ang lahat ng ito ay patungkol lamang sa ating papuri at pasasalamat sa Diyos. Isang awitin po ang ating napakinggan sa ating ebanghelyo. Noong nakalipas na simbang gabi, napakinggan natin sa sobrang kagalakan ng mahal na Birhen, napaawit. Ito po yung tinatawag natin Magnificat, no? The Canticle of Mary. Na kung saan naman ngayon, ang pangalawang awit na ating napakinggan ay ang awitin ni Lolo Zacarias. Ang tawag dito, Benedictus. Sa Tagalog, purihin ang Diyos ng Israel. Napaawit si Lolo Zacarias sapagkat malapit nang maipanganak o naipanganak na ang katuparan ng pangako ng Diyos. Walang iba kundi si Juan Bautista. Alam niyo kung babasahin niyo po sa Tagalog version yung ebanghelyo, napakaganda po ng paglalarawan na ginamit ni Lolo Zacarias sa kanyang awitin. At ano po yung kanyang ginamit na paglalarawan? Pagbubukang liwayway. The dawning of the day. Na kung saan itinutukoy si Juan Bautista bilang nagbubukang liwayway. Unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng araw na naghuhudyat, tapos na ang mahabang gabi. Sa pagsilip ni Haring Araw, nagbabadya hindi lamang ng isang bagong umaga, kundi simula ng isang bagong kabanata. Sa pagsilang po ni Juan Bautista, nasulyapan natin ang ating kaligtasan. Sapagkat ayon sa awitin, Saint John the Baptist will prepare the way of the Messiah. Alam nyo, ang kwento po ng unang Pasko, kung inyo pong nasusubaybayan o natatandaan ang bawat ebanghelyo noong unang araw ng simbang gabi, magpasa hanggang ngayon, ito'y hindi lamang kwento ng maraming pagbabago. Nagbago ang buhay ni San Jose, nagbago ang kwento ng sanlibutan, nagbago ang kwento ng mahal na Birhen, pero mapapansin natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay patungkol sa isang bagay. Ano yon? The journey towards salvation. At ngayon naman, natunghayan natin yung paglalakbay ni Lolo Zacarias mula sa pagiging pari doon sa templo, binisita ng anghel, hindi naniwala, kaya napipi, hanggang sa nabuntis ang kanyang baog at matanda ng asawa. At heto, nagdiriwang si Lolo Zacarias sapagkat tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. As we continue preparing for the coming of Christmas, we to ourselves are on separate journeys. We have our own journeys, not only to finish, but also journeys to conquer. As we end our simbang gabi tonight, at least for us, no? Bukas yung mga Misa de Gallo team, bukas pa lang magtatapos. But as we end our simbang gabi, may I propose 4 different journeys so that as we continue this journey, we will see a new day
dawning into our lives. Tapos na ang gabi, simula na ng isang bagong umaga. Ang una ay yung journey from doubt to faith. Ang paglalakbay mula sa kawalan ng pananampalataya o pag-aalinlangan patungo sa malalim na pagtitiwala. Alam nyo, kahit po si Lolo Zacarias, nagduda. Nagduda, hindi lamang dun sa kanyang kakayahan. Yung po yung pinagkaiba, malamang iniisip ninyo, ba't ganon? Pareho naman nagduda yung mahal na birhen, tsaka si Lolo Zacarias, pero ang mahal na ina, hindi napipi. May pinagkaiba. Ang mahal na birhen, pinagdudahan yung kanyang sarili. Di ba ang sabi niya, how can this be? Paano mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga. Pero si Lolo Zacarias, hindi yung kanyang kahinaan ang pinagdudahan, kundi ang pinagdudahan ni Lolo Zacarias, ang kakayahan ng Diyos. Kaya nga hindi ba, ano ang nangyari? Napipi si Lolo Zacarias, nakapagsalita na lamang noong kapanganakan ni Juan. Kaya nga po lubos-lubos yung kanyang kaligayahan, sapagkat nakamit na nila ang ninanais at inaasam-asam. Tulad po ni Lolo Zacarias, sigurado marami sa atin, we too are also journeying from doubt to faith. Pero alam niyo po ang good news, kahit tayo po ay nagdududa, kahit tayo po paminsan-minsan ay nawawala ng pananampalataya, at kahit pa nag-aalinlangan, the good news, God will meet us where we are. God will meet us wherever we may be. Anong ibig ko pong sabihin? God will never say, I will do good to you if you are already good. I will grant you your prayers if you will do certain things. No. But God will meet us where we are. Kung ngayon nagdududa ka pa, God will meet you there. Kung ngayon natutokso ka, God will be there. At yun po yung magandang balita para po sa atin. Our journey from doubt to faith, God will never abandon us. He will never say, you don't have faith, I will abandon you. No. God will meet you. God will be there wherever we may be. Ano po yung mahalaga? Ang ibig hanapin ng Diyos sa atin, yung ating maliit na pagsusumikap na siya ay makilala. Ang palaging titignan ng Diyos, yung ating pagpupursigi na lumalim ang pananampalataya. Kaya nga hindi ba matatandaan ninyo isang kaganapan sa Ebanghelyo nung may lumapit kay Jesus, tanggap po nung lalaki, help my unbelief. Tulungan po ninyo ako sapagkat kapos ang aking pananampalataya. Parang sinasabi ni Jesus, no, that is enough. Sapat na nagsusumikap kang magkaroon ng pagtitiwala upang makamit mo ang iyong ipinapanalangin. Sigurado po sa buhay natin, kagaya po ng mga unang karakter o karakter ng unang Pasko, marami rin po tayong hindi maunawaan. Pero sa kabila ng hindi natin maunawaan, hindi ba't nagtitiwala pa rin tayo? Alam nyo, kahit po pari ako, I'm still fascinated with airplanes. Isa po sa mga childhood dreams ko nung bata ako ay ang maging piloto. And even until now, I'm still fascinated how planes can fly. I could never totally understand why the planes can fly, pero sumasakay pa rin naman ako. Nandun pa rin yung pagtitiwala na kapag sumakay ako sa eroplano, hindi naman ito magka-crash o masisira. At sa buhay po natin, marami tayong bagay na hindi naman nauunawaan, pero patuloy nating pinanghahawakan. We don't always have to understand the many things. We just have to put our trust. And that is enough. Kaya kung kaya po nating magtiwala sa eroplano, kung kaya nating magtiwala sa signal ng telepono, mas dapat nating pagtiwalaan kung anong kayang gawin ng Diyos sa atin. Ang mga karakter sa unang Pasko, maraming hindi nauunawaan, maraming hindi maintindihan, pero isang bagay yung pinanghawakan, magtitiwala. Bakit?
Dahil sabi ng Diyos. Magtitiwala, bakit? Sapagkat utos ng anghel. Kaya ang unang journey na ating sanang mapagtagumpayan, ngayong tayo naghahanda sa Kapaskuhan, ang ating journey from doubt to faith. And let our prayer be, Lord, help my unbelief. Because God will meet us where we are. Pangalawa, our journey from anxiety to joy. Anong ibig ko pong sabihin? Ito hindi lamang simpleng kalungkutan, no? Yung anxiety daw po, hindi lang simpleng nalulungkot ka, kundi mas matindi o malalim na level ng kalungkutan. At marahil, kagaya po ng marami sa atin, si Lolo Zacarias, may pinagdadaanan din. Ikaw ba naman hindi magkaanak? Sa kultura po ng mga Hudyo, isang magandang pagtingin na kayo ay mapagkakalooban ng anak. Ibig sabihin, God is pleased with you. But ironically, these two couple, Zacharias and Elizabeth, were both pleasing to God, and yet, they were not given the product or the fruit of their love. Kaya nga po siguro, na-stress na po si Lolo Zacarias, kasi bakit? They are pleasing before the eyes of God, and yet, wala silang napagkalooban ng bunga ng kanilang pagmamahalan. At heto pa, ang dami na nga anxiety ni Lolo Zacarias, dumating pa tong anghel, sabihin, manganganak ang iyong misis. Lalo pang nagpadagdag sa stress ni Lolo Zacarias, bakit? Aba, hindi lang po matanda ang kanyang may bahay, baog pa. Sino ba naman ang hindi mai-stress na habang nagdadasal ka, isang anghel ang lalabas sa tabi mo at sasabihin, yung lola, magdadalang tao. Subalit mga minamahal ko mga kapatid, ang pangalawang aral na dapat nating mapagtagumpayan ay huwag nating hayaang nakawin ng iba't ibang anxiety na ating nararanasan ang peace of mind na para sa atin. Malamang sinasabi nyo, Father, it is easier said than done, hindi ka kasi anxious, wala kang anxiety yung pinagdadaanan. Hindi. Ang ibig ko lamang namang sabihin, oo, marami tayong kaabalahan araw-araw, maraming dapat intindihin, pero huwag natin hayaan na matabunan ng kapayapaan Jesus ang bawat maraming pinagdaraanan na siyang nagnanakaw ng ating kapayapaan. Maraming pagkakataon yung ating kinakatakutan, hindi ba't hindi naman nangyayari? Maraming pagkakataon po na yung ating binagmumulan ng stress, tayo rin minsan ang siyang may gawa. Tayo rin ang siyang pumipili. Kaya nga po ngayong gabing ito, tularan natin si Lolo Zacarias. Marami man siyang takot, pag-aalinlangan, katanungan, pero pinanghawakan niya, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, hindi niya kami pababayaan. Kaya ito po yung pangalawang paglalakbay na dapat nating tahakin. Our journey from anxiety towards living joyfully. Pangatlo, our journey from wounds to wisdom. Anong ibig ko pong sabihin? Si Lolo Zacarias, lolong sugatan. Pero sa kabila ng kanyang sugatan, meron siyang natutunan. Doon lamang po sa kanyang awit na aking ipinahayag sa Ebanghelyo, meron siyang lesson na pwede niyang bitbitin sapagkat ito'y pumukaw ng kanyang isip at damdamin. At ito rin po yung hamon sa atin. Sino ba naman sa atin dito ang hindi po sugatan? Sino ba naman sa atin dito ang walang pinagdaraanan? Sino ba naman sa atin ang di nangangailangan ng paghihilom ng puso at kalooban? Pero mga minamahal ko mga kapatid, ano ang siyang itinuturong aral? Merong kasabihan, pain is our best teacher. Yun daw pong sakit o sugat ang siyang pinakamagaling na pwede makapagturo sa atin. Bakit? Hindi lamang yung mga masasaya ang naaalala ng puso at isipan. Hindi ba tumatatak din sa ating puso at isipan yung mga bagay na nakasakit sa atin? Hindi ba't natatandaan natin yung mga bagay na sumugat ng ating damdamin? At nung tayo ay nasaktan, hindi ba't pagkatapos ito,
we became wiser and bolder. We even became version 2.0. Ibig sabihin, kahit pala sugat, pwedeng merong matutuhan. Kahit pala nasaktan, pwede pala maging teacher na magtuturo sa atin. Alam nyo, ito po yung pinagkaiba ng classroom at ng mundo. Sa classroom, bibigyan ka ng lecture at pagkatapos nun, merong examen. Susukatin kung ano ang iyong natutuhan buwad sa lecture. Pero sa buhay, sa mundo, hindi. Bibigyan ka muna ng test. At pagkatapos ng test, doon ituturo anong pwede mong matutuhan. Ano ang pwede mong malaman. Ano ang pwedeng humilom sa iyong pagiging sugatan. That is why God at times allows us to have a test so that after the test, we can give testimony. God allows us to be in a mess so that our mess can become a message. God at times allows us to be in pain because if there is no pain, there will be no gain. At ito po yung pangalawang journey na dapat po nating matutuhan. Our journey from wounds to wisdom. Kaya ngayon, tanungin po ninyo ng buong katapatan ang inyong mga sarili. Ano po ba yung mga sakit na inyong pinagdaanan? Sa sobrang sakit, meron kayong natutuhan. Sa sobrang pait, nagturo ng malalim sa ating buhay. Ngayon, marami po sa atin, mga kapwa Pilipino, ang nasa krisis. Pero may nabasa po akong isang article, ng patungkol sa liturhiya o sa pagsusulat ng mga Chinese. Ang mga Chinese daw po, kung may Chinese dito, correct me if I'm wrong, wala po silang mga letters. They only have characters when they write their words, their alphabets. At alam ninyo, yun daw pong salitang crisis sa Chinese, ay isinusulat ng dalawang character. Ano daw po yung sinusulat ng mga Chinese? Una, danger and opportunity. Pwede palang isang krisis, hindi lamang isang nakakatakot na karanasan. Pwede rin palang ang krisis, isang pagkakataon para mayroong matutuhan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ngayong gabi, kagaya po ni Lolo Zacarias, anumang ating pinagdaraan ng sugat, nawa ang bawat sugat, hindi lamang umuwi sa tagumpay, kundi ang bawat sugat na ating daladala ay mag-uwi sa atin upang maging matuto at maging marunong. At panghuli, our journey from night to morning. Mula sa dilim ng gabi, patungo sa liwanag ng bagong umaga. Kahit po si Lolo Zacarias, nakaranas ng dilim sa kanyang buhay nung hindi po siya makapagsalita. At lahat tayo, natitiyak ko, kahit ako, we have our own evening and nighttime experience. Ito po yung mga madidilim na bahagi ng ating buhay na hindi tayo makakilos o makagalaw sapagkat wala tayong makita. Pero wag natin kakalimutan na pagkatapos ng dilim ng gabi, isang bagong umaga ang naghihintay. Kung nakakaranas ka ngayon, kapatid, ng sobrang dilim sa buhay mo, sigurado, malapit na ang umaga. Sigurado, isang bagong bukas ang siyang naghihintay. Alam nyo, habang nagninilay po doon sa aking homily, isang kanta ni Ray Valera yung aking naalala. Anong sabi po nung kanta? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Ganun daw po yung tao na namumuhay sa dilim. Walang pag-asa. Kaya anong sabi nung kanta? Hanggang kailan magtitiis ang paghihirap ko? Sa gabi, hinahanap pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Imagine, pag daw pong sobrang dilim yung ating nararanasan, maraming mga taong ayaw nang hintayin ang pagdating ng isang bagong umaga. Sa sobrang dilim na kanilang nararanasan, ayaw nang salubungin ang isang bagong kabanata
ng kanilang buhay. Sapagkat pinaniwalaan na nila, hanggang dito na lang ako. Pero mga minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi, ngayong napagtagumpayan natin ang simbang ito, parang sinasabi sa atin, sa ating pagdiriwang ng simbang gabi, bawat gabi, matutulog tayo at hihintayin ang pagdating ng pagbubukang liwayway ng isang bagong umagang naghihintay sa atin. Kaya alam nyo, ang ganda-ganda sa Ingles nung sinabi ni Lolo Zacarias, "The dawn from on high shall break upon us." Sa Tagalog, sa pagtatapos ng dilim, isang bagong umaga ang para sa atin. Kaya nga po siguro, huwag tayong masanay na yung kay Ray Valera na lamang yung kakantahin. Sabi ni Annie, no, yung orphan na batang si Annie, "The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun." Ibig sabihin, pagkatapos ng gabi, hindi lamang isang bagong umaga, kundi sa bagong umaga, may araw na para sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napagtagumpayan natin ang simbang gabi dahil nakumpleto natin. Napagtagumpayan natin ang simbang gabi sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating paghihintay, ilang oras na lang, Pasko na. 4 na paglalakbay ang ating babaunin. Our journey from doubt to faith. Our journey from anxiety to joy. Our journey from wound to wisdom. And finally, our journey from night to morning. Amen.